Sa video natin ngayon ay kikwento ko sa inyo ang thriller movie noong 2011 na pinamagat ng 247 degrees Fahrenheit. At ito po ay based on true events. Sa simula ng movie ay kagagaling lang na magkasintahan na sina Jenna at Jamie. Sa kanilang family dinner at pagka-uwi ay naaksidente sila. Namatay si Jamie at walang nagawa si Jenna kundi umiyak at sumigaw dahil sa sinapit ng kanyang boyfriend. Pagkalipas ng 3 taon, ay sumama si Jenna sa kanyang best friend na si Rene para magbakasyon. Kasama nila dito ang boyfriend ni Rene na si Michael at ang kaibigan nitong si Ian. Bago pumunta sa cabin na tutuluyan nila, ay pinakilala muna nila si Ian kay Jenna. Habang nabiyahe ay may pinag-awayan pa sina Rene at Michael at makikita natin dito na hindi maayos ang pagkasamahan nilang dalawa. Pagkadating nila sa cabin ay nagpakita kaagad ang interes si Ian kay Jenna pero sinabi naman ni Michael na baka hindi niya ito mapasagot. Nakita rin nila dito si Wade, ang tiyo ni Ian na may-ari ng cabin at pinayagan sila nito mag-stay sa cabin ng libre. Sinabi rin ni Ian sa kanila na mayroon silang ticket para sa malaking party na gaganapin kinagabihan, kaya sinisigurado niyang mag-enjoy silang lahat. Lumapit na rin sila kay Wade at sa aso nitong si Beau. Binigyan sila ni Wade ng welcome shot pero tumanggi si Jenna na inumin ito. Una nang pumasok sa loob ng kwarto si Jenna at kinuha ang kanyang gamot. Nagdadalawang isip siya kung magte-take ba siya at nag-decide siyang itago na lang sa kabinet ang kanyang gamot. Pagkatapos magpaalam ni Wade na aalis na muna siya, ay pumasok na rin ang mga ito sa living room. Pinapili ni Ian ang magjowa kung aling kwarto ang pipiliin nila. At agad namang pumasok ang dalawa na alam ni Ian na maglalaro ang mga ito ng injection game kaya nagpatugtog siya para hindi marinig ang mga ito. Dahil wala namang ginagawa ay nagluto na lang si Ian at si Jenna para sa kanilang hapunan. Habang kumakain ay tinanong ni Jenna kung bakit ang degree ni Ian ay English. Inexplain naman ni Ian na ang gusto niya ay literature at gusto rin niyang maging English writer. Lumabas si Jenna para ipet ang aso ni Wade na si Beau. At dito niya nakita na may inabot ng bawal na damo si Wade kay Michael pero hindi niya ito sinabi kay Rene dahil baka pag-awayan pa ito ng magkatipan. Tinanong siya ni Rene kung nag-e-enjoy ba siya dahil alam niyang hindi pa rin nakaka-recover si Jenna sa nangyaring aksidente nila na Jamie. Sinigurado naman ni Jenna na okay lang siya. Lumapit din sa kanila si Wade at sinabing magdala ng camera at ang kanilang invitation card sa party at doon na lang sila magkita-kita. Pero dagdag pa nito na baka malate siyang dumating dahil may isa-set up pa siyang fireworks bago pumunta sa party. Umalis na rin si Wade kasama si Beau pagkatapos niya makipag-usap sa dalawa. Pumasok na rin si Jenna at sinabi dito ni Michael ang zona na nakita nila sa loob ng cabin. Balak nila ditong pumasok para makapag-relax pero napansin naman ni Rene na hindi komportable si Jenna kaya sinabi niyang hindi niya kailangan sumama sa kanila sa loob ng zona kung hindi siya komportable dito. Okay lang naman kay Jenna kaya pumunta siya sa kanyang kwarto para magpalit at tinago muna niya ang kanyang kwintas na galing kay Jamie kasama ang kanyang gamot. Bago pumasok ay kumuha pa siya ng 2 bote ng tubig at nang malapit na siya sa pinto ay nagdalawang isip siya kung sasama ba siya sa loob pero biglang lumabas si Ian at tinakot na niya ito sa loob. Halatang hindi komportable si Jenna kaya sinubukan niya mag-open ang topic kay Ian. Tinanong niya kung si Wade ba ang gumawa ng sauna na ito at ayon naman kay Ian ay si Wade ang gumawa ng buong cabin at ang sauna ang pinaka-latest nitong nailagay sa cabin. Si Rene naman ay naiinitan na sa sauna kaya sinabi ni Ian na nakaset ang sauna sa 184 degrees. Binuhusan din ito ng tubig ang mainit na bato para magkaroon ng usok at masuminit pa sa loob. Nag-decide din ang apat na maglangoy muna saglit sa lawa pero bumalik kaagad sila dahil masyado namang malamig ang tubig dito. Naiwan saglit sa kusina ang 2 lalaki at dito sinabi ni Ian na gusto niya si Jenna pero sinabi ulit ni Michael na baka hindi niya ito mapasagot. Uminom muna si Michael bago pumasok sa sauna at muntik pa siyang matisod sa may pinto. Mga ilang minuto pa ay naglangoy ulit sila pero pumasok ulit dahil sobrang lamig na sa labas. Nagdala si Ian ng isang herbal aroma na hinalo niya sa tubig para mas mabango sa loob ng sauna. Dito na rin sinimulang kulitin ni Michael ang kanyang girlfriend at tinakit niya ito sa kwarto para maglaro ng injection game. Si Rene naman ay hindi pumayag kaya umalis si Michael para mag-CR saglit. Hindi mapigilan ni Rene na magkwento tungkol kay Michael at sinabing pagod na siyang asikasuhin ito tuwing nalalasing. Pinagtanggol naman ni Ian ang kanyang kaibigan pero mas lalo lang itong kinagalit ni Rene dahil ayon sa kanya ay gusto na niya makipaghiwalay dito. Narinig din nila na parang may bumagsak sa labas kaya inisip na ni Rene na natumba na si Michael dahil sa kalasingan pero sumigaw siyang hindi niya ito aasikasuhin. Dahil sa sobrang asar ni Rene ay nag-decide na lang siya na umalis pero hindi niya mabuksan ang pinto. Sumubok din si Ian pero bigo rin ito. Nagtataka si Ian dahil hindi naman nakalak sa labas dahil may konti pang puwang sa pinto na nabubuksan nila. Si Jenna naman ay nagsisimula na magpanik kaya nagalit si Rene. Ayon naman kay Jenna na hindi alam ni Rene ang pakiramdam na matrap ng sobrang tagal at sinabi niya kay Rene na hindi siya nag-take ng gamot dahil ayaw na niyang mag-relay dito. Sinubukan din ni Ian na bungguin ang pinto pero hindi pa rin ito nagbubukas.
Sa isip naman ni Rene ay nagbibiro silang nilak dito ni Michael. Mas umiinit na rin sa loob ng sauna kaya sinuggest ni Ian na mag-relax na lang muna sila hanggang makaisip si Michael na palabasin sila. Sinabi naman ni Jenna na baka hindi na maisipan ni Michael na buksan ang pinto dahil baka sabog na ito sa weeds na binigay sa kanya ni Wade. Umaasa naman si Rene na babalik si Wade at matulungan silang makalabas pero ayon naman kay Ian ay sigurado siyang hindi babalik si Wade dahil pupunta ito sa party para magsaya. Kahit ganito ang sitwasyon ay nag-iisip pa rin si Ian para makalabas ng sauna pero nakita nila ni Rene na may nakaharang na bagay sa pinto kaya hindi nila ito mabuksan. Sinuggest ni Rene na basagin na lang nila ang maliit na bintana sa may pinto pero hindi pumayag si Ian dahil ayon sa kanya ay init ang problema nila at hindi oxygen. Isa pa ang problema nila ay nasa labas ng sauna ang control kaya hindi nila mapapahinaan ang init. Napansin ni Jenna ang isang bagay sa likod ng thermometer at sinabi ni Ian na ito ay ang thermostat pero walang kontrol ito para mapahinaan ang init. Dagdag pa ni Ian na magseset ng temperature sa labas ng sauna at kapag na-reach na ang certain temperature na sinet ay kusang mamamatay ang heater at ang thermostat ang device na magpapatigil dito ng pagtaas ng init kaya ayaw niya itong sirain dahil baka lalong uminit sa loob. Kumuha si Ian ng isang bato at nilagay muna niya ito sa tubig para lumamig at pagkatapos ay ginamit niya ito para basagin ang maliit na salamin sa may pinto. Nagawa niya nga itong mabasag pero nasugatan naman ang kanyang kamay. Halinhinan silang tumayo sa butas para makahinga at tinawag din nila si Michael pero walang sumasagot. Napansin ni Ian na may hagdan na nakahara sa pinto kaya hindi nila ito mabuksan. Iniisip naman ni Rene na si Michael ang naglagay ng hagdan sa pintuan dahil nagalit ito nang hindi niya pagbigyan sa injection game. Kinuha ulit ni Ian ang bato at linalot ito sa tela. Sinabi niyang nakaset ang temperature ng sauna sa 185 degree pero dahil basag na ang maliit na salamin sa pinto ay lalabas ang init kaya patuloy pa ring tataas ang init sa loob dahil hindi ma-reach ang sauna ang 185 degrees. Ginamit ni Ian ang bato na nakatali sa tela para alisin ang nakaharang hagdan sa pinto pero hindi gumana ang kanyang plano. Gusto nang sirain ni Rene ang thermostat para mapatigil ang init pero pinigilan siya ni Ian dahil hindi sila siguradong titigil ang pag-init sa loob kapag nasira nila ito. Habang nagtatalo ang dalawang babae, ay binabalutan naman ni Ian ng tela ang kanyang sugat. Dito rin niya naisipan na sirain ang isang ilaw at nagbabaka sakaling ang kuryente nito ay nakakabit din sa controller ng sauna sa labas kaya balak niya itong sirain. Tinanggal niya ang bumbilya at binasa ang towel at nilagay sa fuse nito pero nakuryente lang si Ian. Namatay din ang lahat ng ilaw pero hindi naman tumigil ang pag-init sa loob ng sauna. Si Wade naman ay kasama si Beau at nagsiset up siya ng fireworks kasama ang kanyang kaibigan. Balik sa sauna ay patuloy na nangihina ang tatlo. Nagkwento si Jenna tungkol sa trip nila sa beach kasama si Rene at kung gaano sila kasaya nung mga bata pa sila. Ayon naman kay Rene ay nagbabago ang mga tao sa paglipas ng panahon at inamin din niyang nahirapan siya mag-reach out kay Jenna simula nang mamatay si Jamie sa car accident. Habang nagkikwentuhan ay pinatahimik sila ni Ian dahil parang naririnig niya sa labas ang batok ni Beau. Nasa labas nga si Beau kaya tinawag nila ito. Hinahanap naman ng aso kung saan nanggagaling ang kanilang boses. Sumigaw na rin sila dahil maaaring kasama ni Beau si Wade. Naabutan din ni Michael si Beau sa labas at nagtataka ito kung bakit batok na batok ang aso. Hindi rin naman narinig ni Michael ang sigaw ng kanyang mga kaibigan dahil nagsimula ng paputukin ng fireworks. Na-realize ni Michael na simula na ang party kaya pumunta na siya doon at si Beau naman ay bumalik na kung nasaan si Wade. Katulad ni Michael ay hindi maalaman ni Wade kung bakit batok ng batok si Beau. Nang aalis na rin sila ay biglang bumaba ng sasakyan ng aso para bumalik sa labas ng cabin at ituro kay Wade kung ano meron dito. Pero nakasalubong lang nila dito si Michael kaya hindi na siya tumuloy sa cabin. Sinabi ni Michael na pumunta na yata ang tatlo sa party at hindi siya inakit. Nagising lang daw siya nang marinig niyang batok ng batok si Beau sa labas. Tinanong ni Wade kung pupunta ba siya sa party pero sinabi ni Michael na hindi dahil hindi siya mahilig dito pero ang totoo ay galing na siya sa party at sinubukan pumasok sa loob para hanapin sina Rene, Jenna at Ian pero hindi siya pinapasok ng bantay dahil wala siyang invitation card. Hindi ito naalala ni Michael dahil sobrang lasing na siya sa mga oras na ito. Dahil dito ay inakit na lang ni Wade si Michael na mag-inom sa kanyang bahay at pumayag naman si Michael. Balik sa sauna ay unti-unti nang nauubos ang kanilang tubig kaya desperado na si Rene na basagin ng thermostat gamit ang bato pero pinigilan siya ni Jenna. Sa pag-aagawan nila sa bato ay aksidenteng napukpok ni Jenna sa ulo si Rene kaya ito nawala ng malay. Dinala ni Ian si Rene malayo sa heater at sinigurado niya kay Jenna na nawalan lang ng malay si Rene. Umiiyak pa rin si Jenna at sinasabing sinubukan niya lang daw pigilan si Rene na sirain ang thermostat dahil sa tingin niya ay katapusan na nilang lahat kapag nasira ito dahil iyon ang sabi sa kanila ni Ian. Sinabi naman ni Ian na prediction niya lang iyon at pwedeng mali siya ng akala dahil dito ay kinuha ni Jenna ang bato at siya na mismo ang sumira dito. Dahil sa ginawa ni Jenna ay nagbukas ulit ng heater. Si Michael naman ay nag-decide na ulit na pumunta sa cabin pagkatapos niya makipag-session ng weeds kay Wade. Dahil sobrang init sa loob ay nawala na ng pag-asa si Ian at nagwawala na rin. Sinubukan din niyang sirain ang steamer at ang heater pero nasunog lang ang kanyang katawan. Habang iyak na iyak naman si Jenna ay sumabog ang steamer at heater kaya nagbukas ang pinto. Nakita ni Jenna ang katawan ni Ian na wala ng buhay at agad
agad siyang umalis sa sauna. Kumuha siya ng tubig at pumunta sa kanyang kwarto para uminom ng gamot, pero nagising si Jenna sa realidad at nag-hallucinate lang pala siya. Nasa loob pa rin ang sauna si Jenna at totoong patay na si Ian. Si Rene naman ay medyo may malay na kaya tinulungan siya ni Jenna. Dito rin napansin ni Jenna na may gas leak sa steamer kaya mas lalo silang nahihirapang makahinga. Kahit tinanghinana ay binuhat pa rin ni Jenna si Rene. Dumating na rin sa cabin si Michael at kumuha ito ng maiinom sa kusina, habang si Jenna naman ay kinuha ang towel para isabit sa taas at dito niya binuhat si Rene para itapat ang mukha nito sa butas para magkaroon ng hangin. Si Michael naman ay walang kalam-alam at nagsindi lang sa living room. Balik sa sauna ay tinanggal ni Jenna ang mga bato sa steamer para makita ang gas leak at bago pa siya mawala ng malay ay natakpan niya ang gas leak para matigil na ito. Si Michael naman ay nakatulog na at akala pa rin niyang iniwan siya ni Rene, Jenna at Ian para pumunta sa party. Dito nagkaroon ng flashback na dahil sa kalasingan ay natumba si Michael sa labas ng sauna at sa kanyang pagtayo ay puro kalat at iba't ibang gamit ang kanyang natamaan. Dahil sa kalasingan ay dinampot niyang hagdan at hindi niya napansin na sa pintuan pala ng sauna niya naipatong ang hagdan. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi makalabas ang tatlo. Si Wade naman ay pumunta na sa cabin at napansin niya sa maliit na bintana si Rene kaya tumawag siya ng pulis at paramedic. Wala namang ibang nagawa si Michael kundi umiyak dahil sa pagkakamaling ginawa niya dahil sa kalasingan. Sina Jenna at Rene naman ay naghawak kamay nang dadalhin na sila ng mga ambulansya. Dito